But kung meron man po bilang may personal position or may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Tantabunan PS channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay May 23, 2025 at araw na Biyernes mga kababayan. Okay, ano pag-usapan natin ngayon? Gapangan sa Senado mga kababayan, nag-uumpisa na rin. Maganda ito mga kababayan. Ito, pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga posibleng dahilan ng gapangan dito sa Senado mga kababayan at kung sino yung mga gumagapang. Kasi mukhang merong mga gumagapang mga kababayan, hindi dahil hindi makalakad, may gustong mga personal yata. I-comment nyo dyan mga kababayan kung ano mga nakikita nyo dito Ito, pag-usapan natin, may interview tayo dito kay Senador Bongo mga kababayan. Ayan. Pakinggan natin itong mga sinasabi ni Senator Bongo at pakinggan natin at analyze natin mga kababayan kung anong mga nakikita natin or lalabas dito sa mga sinasabi or sasabihin ni Senator Bongo mga kababayan. Okay? So bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin at din paki-subscribe na rin po sa ating channel. And maraming salamat po sa lahat ng nakapag-subscribe. Napalakpakan tayo dyan. Ito, umpisan na natin mga kababayan. On the Senate presidency, sino po ang susuportahan ng Duterte Bloc? Meron po ba kayong papatakbuhin sa inyo? Actually, pinag-usapan pa po yan sa ngayon. Nandito pa tayo sa 19th Congress, hindi pa tapos. Hanggang June 30 pa po ito. So, pag-uusapan namin, but we agreed na buboto kami as a bloc. So, ibig sabihin, sino yung choice ng majority sa apat, may apat na boto po. Importante rito, ako susuport kahit sino naman po, basta yung gusto ko na magiging independent po ang Senado, but a working Senate. A working Senate, unahin yung interes ng bayan, unahin yung interes ng bawat Pilipino. Yun po ang magiging criteria ko po sa pipiliin naming next Senate President. Nako mga kababayan, naggagapangan na pala. Meron na palang nag-uumpisa ng gapangan ngayon mga kababayan patungkol pala dyan sa magiging Senate President for the 20th Congress mga kababayan. Okay? Kasi nga naman mga hanggang June 30 na lang po ang 19th Congress. So by June 30 ng hapon nag-uumpisa na po yung June tuloy. Yung 20th Congress na kung saan uupo na yung mga elected and re-elected officials mga kababayan. Okay? So at ito, merong dalawa posible mga kababayan na nakikitang magiging Senate President. Ngayong nakaupo si Chis Escudero and I think si Senator Soto din mga kababayan. At mayroon ding isang lumabas na pangalan mga kababayan na yung inendorso ni PRRD na si Senator Marcoleta mga kababayan. Okay? At ito titignan natin, nagkakaroon na ng Duterte Bloc ngayon. So ibig sabihin, itong mga inendorso or kakampi ni PRRD mga kababayan, mukhang nagkakaisa na sila. O hindi talaga mukhang nagkakaisa talaga sila mga kababayan. Kasi the same lang naman yung purpose nila sa pagtakbo. Okay? And careful po tayo mga kababayan kasi marami pong mga taong nagsasabi na itong mga kakampi ni PRRD tumatakbo lang dahil gusto nilang isang tao lang ang siserbisyuhan nila.
Oh, isang tao lang daw ang siserbisyuhan nila, si PRRD lang daw ang siserbisyuhan nila. Oh, huwag kayong maniwala, careful po kayo diyan kasi kung titignan ninyo si PRRD wala na pong posisyon sa gobyerno. Meron pala mayor. Mayor ng Davao. Pero kung titignan ninyo, so paano makapagserbisyo itong mga senador doon sa mayor? 'Di ba? So, ang ibig sabihin lang nito mga kababayan, sinisiraan nito mga kakampi ni PRRD ng mga kalaban kasi habang tumatagal lalong lumalakas ang mga supporters ng mga ah, ng mga anong tawag nito? Mga tao. O habang tumatagal lalong lumalakas ang suporta ng mga tao sa mga senador na ito. Halimbawa, ito nagtap 1 si Bongo. Pumangatlo si Bato de la Rosa. Okay? So, lumalakas. And yun nga mga kababayan, pinalalabas nila na si PRRD lang siniserbisyuhan nila. Daw. Okay? Loyal ito kay PRRD mga kababayan kasi alam nila at alam nating lahat na ang iniisip lang ni PRRD ay yung taong bayan. 'Di ba? So kaya parang pinalalabas ng media na itong mga taong to, itong Duterte Black nga ika nga tinatawag nila ay parang si PRRD sinusuportahan. Parang lang. 'Di ba? But ang totoo diyan ay yung taong bayan ang inuuna diyan, hindi lang isang tao. Lalo na ngayon na si PRRD ay wala dito sa Pilipinas. Okay? Pero kung ito, titignan natin itong mga taong to, hindi itong Duterte Black, itong mga taong gumagapang sa kanila, nang hihingi ng suporta bilang para sa liderato diyan sa Senate, tignan natin po itong intensyon nila. Kasi mukhang may nakikita tayong hindi magandang intensyon dito. So ito, titignan na, hindi pa nga nag-umpisa yung 20th Congress, may nangyayari ng gapangan. Di ba? But anyway, sige, patuloy muna natin ito. And then, cut lang natin usapan. Na magpatakbo kayo na manggaling sa inyo yung magiging next. Lahat naman tayo may karapatan. Karapatan naman po ng bawat senador, 24 kami. Kahit sino po sa miyembro po ng Senado sa 20th Congress ay may karapatan na tumakbo bilang Senate President. So it's open po yan lahat. But kami, we will vote as a block. Isa po ang aming suportahan, nagkaisa po kami. Yun po ang kasalukuyan naming pinag-uusapan. Yung magsusulong talaga ng mga pro-poor program sa ating mga kababayan. So nakausap niyo na si SP Cheese or si Senator Nico Soto regarding it? Initially, nagkausap rin po kami, nagkabatian rin po during the proclamation. Open naman po ang aming linya dahil magkasama po kami nung mga nakaraang kongreso rin po. So nanghingi pa silang suporta from you, sir? From our group, yes. Nakuha niyo yun mga kababayan? Sinong mga gumagapang? Senator Chis Escudero mga kababayan at Senator Tito Soto. Again ha? Kakatapos pa lang ng eleksyon, naggagapangan na para sa liderato dyan sa Senate. Comment nyo nga dyan mga kababayan kung ano bang benepisyo. Well, of course, meron tayong mga nalalaman ng kaunti mga kababayan patungkol dyan kung anong makukuha nila kapag sila yung Senate President, House Speaker, kapag sila yung leader ng House, di ba? Kasi nga, kontrolado nila yung direksyon ng Congress, halimbawa. Okay? Pero again, comment nyo nga dyan mga kababayan kung ano pa yung benepisyo na ma-enjoy ng halimbawa ng presidente ng House Speaker kasi mukhang nag-aagawan na ito ngayon pa lang mga kababayan ha.
doon din sa House of Representatives sa mga kababayan, meron na ring gapangan. Halimbawa, kay Toby Chanco na binulgar, sinabi niya na merong mga kongresista, merong mga kongresistang pumirma doon sa manifest of support kay Romualdez, pero napipilitan lang kasi kasi natatakot na baka pagbuntungan ng galit. Di ba? Or ayaw ibigay yung budget na para sa kanilang distrito. Yan yung sinasabi ni Toby Chanco, mga kababayan. At pumirma lang sila ng manifesto para para lalabas na sinusuportahan nila si Martin Romualdez, pero gumagapang pailalim, ini-endorse nila si Toby Chanco, mga kababayan. Nakalain nyo yan? Nagagapangan sa House of Representatives, sa Senate, nagagapangan din. Well, anyway, mayroon namang ibang kongresista na talagang loyal kay Martin Romualdez. Hindi lang natin alam anong hawak ni Martin Romualdez, mga kababayan, kung bakit ang daming loyal sa kanya. Kahit alam nilang si Martin Romualdez ang sumisira sa House of Representatives, sumisira sa pangalan, reputasyon ng House of Representatives, yet loyal pa rin yung iba dyan. Anyway, at eto nga, binulgar ni Bongo dito, mga kababayan, ni si Tito Soto, Senator Tito Soto, si Chis Escudero, ay gumagapang na rin sa kanilang grupo. Imagine niyo yan, mga kababayan, 4 lang sila. Meron pa ngang ibang senador na hindi kasali sa Duterte Black kasi 4 lang sinasabi dito ni Bongo. I think si Bongo, Marcoleta, Bato de la Rosa at si Aimee. Itong 4. Of course, yung iba dyan, ewan ko lang kung anong purpose nila dyan. Halimbawa, katulad ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Diba? Siya parang diring-diri na sumali sa or makikipagsama dito sa Duterte Black. Of course, alam naman natin na itong mga kaibigan ng Duterte, alam naman kung anong background yan si Risa. Kaya in the first place, kahit plano pa lang ni Risa Hontiveros, aayawan na niyan ng mga Duterte Black. Kahit tayong mga supporters, mga kababayan, ayaw natin siya. Well, anyway, si Risa Hontiveros ngayon pa lang naglabas na ng kanyang plano na tatakbo daw or posibleng tatakbo by 2028, mga kababayan. Well, anyway, ang nakikita ko dyan, game plan nila yan. Imagine niyo 2025 pa lang tayo, 2020 pang eleksyon. Naglabas na sila ng kanilang game plan. Anong nakikita ko dyan? Ang nakikita ko dyan, mga kababayan, ginagawang decoy si Risa Hontiveros. Okay? Para sa akin, ang nakikita ko dyan, hindi yan si Risa Hontiveros ang tatakbong presidente for 2028. Sinasabi lang niya yan para magiging decoy siya, para hindi siya sisirain ng posibleng kumakalaban sa kanilang grupo. Nakita na natin yung salidan. Palabas na yan, mga kababayan. Ganyan yung ginawa ni Pierre RT last time, mga kababayan. At ito, mukhang ginagawa nila ngayon. Okay? Kasi, katulad ngayon, naglabas siya ng pahayag na posibleng siya ang tatakbo sa kanilang grupo. Ang banat ngayon ng mga tao, hindi sa kanya. Sa kaya nakikita ko hindi ito si Risa ang tatakbo, kundi merong ibang tao ang patatakbuhin ito. Si Lenny kaya, I think hindi rin si Lenny, mga kababayan. Hindi rin. Well, anyway, tingnan lang natin kung anong mga posibleng lalapas dyan. Okay? Ang initial na nakikita ko na parang si Bam Aquino kasi nag-number 2 si Bam Aquino ngayon sa Senado. Posible lang, mga kababayan. At the same time, Aquino din yung apelido. So nakikita nila ngayon dahil sa resulta ng eleksyon, nakikita nila ngayon na mukhang lumalakas ulit ang suporta ng mga tao doon sa pangalan na Aquino, mga kababayan. Na kung saan sinuka na ng taong bayan
ilang taon nang nakaraan. Well, anyway, ito pagpatuloy natin mga kababayan. Again, tandaan ha, Cheese Escudero at Tito Soto lumalapit sa kanila. Nanghingi ng suporta. Okay? Well, anyway, tignan lang natin, kasi gusto ng Duterte Black na basta uunahin nila ang taong bayan, walang problema. Sa ngayong 19 Congress mga kababayan, kung ititignan natin itong si Cheese Escudero, mukhang malabo ito. Kaya nga nabansagan itong anong tawag ni official waiter bang tawag nito? Or pambansang waiter. Kasi iba yung focus ng kanyang serbisyo mga kababayan. Lalo't lalo na nung nangyari yung hearing dyan sa Senate hearing ni Amy Marcos patungkol sa pagkidnap kay PRRD, na kung saan hindi niya pinirmahan yung contempt order. So mukha nakikita natin kung anong laro dito ni Cheese Escudero mga kababayan. Anyway, okay na rin yan kasi sana kung gusto niya makuha itong Duterte Black, edi unahin niya yung taong bayan. Simple lang naman ang gusto ng Duterte Black, unahin na pagbigyan ng serbisyo ang taong bayan. Ito, patuloy natin. Both SP and Soto. Marami pa pong ibang nakikipag-usap rin po sa amin. But Naku, marami pa pala mga kababayan. Hindi lang si Cheese at si Tito Soto. Naku. Maganda ito mga kababayan ha. Well, anyway, ito we are patuloy natin. open sa lahat po ng pag-uusap. Basta ang criteria namin, unahin yung interest ng bayan, interest ng bawat Pilipino. At independent Senate po ito. Criteria din ba, sir, yung iba? Tama din mga kababayan, dapat independent Senate. Kaya nga yung nangyari na time ni ito sa 19 Congress, si Cheese Escudero yung presidente, mukhang hindi independent eh. Ako personally, yan yung nakikita ko. Tingnan nyo, nung sa BICAM issue mga kababayan, di ba? So anong nangyari doon? Ano nangyari doon sa BICAM issue? Kasali yung president. Hinayaan lang yung Congress na mag-insert ng maraming di ba? Anyway, ito patuloy natin. Basura yung impeachment? Or Hindi po namin pinag-uusapan yan. Hindi namin pinag-uusapan yan. Iba po ang Senado. Hindi nag-uusap po ng gano'n ang mga senador. Pwede namin ko lang. So si Senator Soto dyan, si SP, naghingi na po ng, kumbaga kinausap na po kayo regarding Yes. Lahat naman po sila. Initially, nakikipag-usap na rin po sa amin. Inulit pa talaga. Klinaro pa talaga mga kababayan si Senator SP Cheese at si Tito Soto at meron pang iba. Sino kayo yung iba? Comment nyo nga dyan mga kababayan kung sino nakikita yung iba pang kumausap dito. Individually or as a group. So both sila nanghihingi ng support? Yes. Sir, paulit lang for soundbites yung Duterte Marcos reconciliation. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan nung nakarang 6 na taon. Ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po patuloy po akong nananawagan, nakikiusap at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali mang merong pag-uusap, I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position or may personal thought on this, importante rito yung sinseridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay Digong. Kung kaya nyo pong ipadala sa loob ng 14 na oras si Tatay Digong, alam kong kaya nyo rin pong ipabalik rito sa lalong mabilis na panahon.
siya po ang dapat kausapin. Paano nyo kakausapin kung wala siya rito? Marami pong nangungulila, marami pong nalulungkot, mga kababayan nating Pilipino. Yan po ang pinaka first step po para sa akin. Pauwiin mo na siya rito. Sir, so kung hindi siya papauwiin, tingin nyo hindi sincere yung reconciliation? Hindi ko po sasagutin yung tanong na yan. Ang importante muna, mapauwi siya rito. Okay, stop muna natin dyan mga kababayan. Stop lang muna natin kasi ibang topic na rin sa sunod. Ito, pag-usapan natin bago natin tapusin mga kababayan ha. Ito si Bongo mga kababayan, makikita mo talaga yung sinceridad niya. Lalo na dito kapag pag-usapan itong nangyari kay PRRD mga kababayan. Ito talaga, believe ako talaga dito. Kasi nga, ang tagal na niyang kilala si PRRD, matagal itong nakasama sila at kilala niya. Tayo nga, sumasaludo to kay PRRD. 6 na taon lang naging presidente si PRRD at nakita natin kung anong ginawa ni PRRD sa Pilipinas, sa ating bansa. Ito pa kayong si Bongo na nagsama ito for I think 20 years mga kababayan ha. May picture nga dati, batang-bata pa sina Sara Duterte, sina Pulong, nandyan na yan. Kasama na si Bongo. Kaya nga mukhang naiiyak ito every time na pag-usapan patungkol kay Duterte. Okay? So ayun na. Well anyway, ito mga kababayan, patungkol dyan sa sinasabing reconciliation. Well, ang tanong lang naman doon ni Katunying mga kababayan kay PBBM, open ba si PBBM for reconciliation? Hindi naman ang tanong, hindi naman gusto mo bang makipag-reconcile? 'Di ba? Well, ang dali namang sabihin na lahat tayo open, 'di ba? Lahat naman tayo open for reconciliation, mas mabuti nga, 'di ba? Open for reconciliation. Pero it does not necessarily follow mga kababayan na kapag open ka for reconciliation, gusto mo talaga. Ako honestly, yan yung paniniwala ko, hindi necessarily na gusto mo. Open ka lang, pero probably gusto mo by after how many years pa or ganyan. Kaya mukhang nakikita ko dito hindi yan sincere na makipag-reconcile. Kasi in the first place mga kababayan, kung nasa isip talaga ni PBBM na talagang gusto niya ng unity, alam niya in the first place kung anong resulta dyan sa ginawa nila kay PRRD. Kung hindi nila nakikita or hindi nila nakita kung anong posibleng epekto doon sa pagdala nila kay PRRD sa Hague, ibang klase yan, presidente na yan mga kababayan. Hindi mo alam kung anong magiging resulta ng aksyon mo. Delikado yan, presidente ka pa naman, di ba? So, I doubt na talagang gusto ni PBBM ng reconciliation. At ito, halimbawa talagang gusto nila ni PBBM ng reconciliation, tama ito si Bongo. Agree ako dito. Galit ang tao kasi dinala nila si PRRD sa Hague. Kahit ano pang gawin ng PBBM administration ngayon mga kababayan, kahit isa-isahin pa ang taong bayan na maghingi ng sorry, yung galit nandyan pa rin kasi hindi nila mapapauwi si PRRD. Yun nga, isang kondisyon ng taong bayan. Hindi ito kondisyon ni Bongo mga kababayan ha. Kondisyon ito na hinihingi ng taong bayan. Isang kondisyon to hinihingi ng taong bayan. It so happen lang mga kababayan na nagsasalita ngayon ay si Bongo. Kasi siya ang senador. Hindi naman ako senador mga kababayan. Hindi ako ini-interview nila. Kasi kapag ako i-interviewin, ganyan din sasabihin ko na iuwi nyo muna bago tayo mag-reconcile. Kasi ang hirap. Binubugbog nyo ako. And then, sabihin nyo kakilala ko na gusto mong makipag-reconcile, sasabihan ako ng kakilala ko na gusto makipag-reconcile ng taong bumugbog sa akin, ibang klase din, di ba? Ibang klase din yan. Anyway, yan kasi ang kapag nagpapagamit ka, nagpapakontrol ka ng ibang tao, wala kang willpower, ganyan yung mga posibleng resulta. Yan, delikado yan. Well, anyway, yun nga, maganda itong
namumuong Duterte Black, mga kababayan, nakikita ko kasi ang nasa isip talaga nila itong pagserbisyo, unahin yung taong bayan. Okay? Yung iba, posibleng makasali sa kanilang block basta't ang kondisyon ay unahin pagserbisyuhan yung taong bayan. Yang si Risa Hontiveros, mga kababayan, wala sa 0% na chance na talaga yan na makapasok kasi alam naman natin kung anong inuuna dyan. Anong inuuna ni Risa Hontiveros? Again, tanongin nyo, check nyo yung page ni or channel ni Risa Hontiveros. Nagsalita ba yan tungkol dyan sa issue sa BICAM? Hindi naman. Diba? Alam naman natin kung anong inuuna dyan sa mga grupo ni Risa Hontiveros. Ang inuuna, makayo na nga mag-comment dyan, mga kababayan, kung anong grupo yun involved sila. Gusto lang naman nila na i-impeach si VP Sara. Nung in-impeach na ng Congress si VP Sara, ayan, wala na, hindi na nagsalita patungkol sa ibang issue, lalo na sa corruption. Kasi natabunan na yung bipig, mga kababayan. Well, anyway. So, dito na po muna tayo, mga kababayan. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, maraming salamat sa lahat. Kita-kita tayo sa susunod na video at magandang araw po sa inyo.